Ang buhay ko bago ako na-meet si Sir John Calum ay isa akong government employee. Nararanasan ko na magipit, kapusin, lalo na nung ang nanay ko ay nagkasakit bunga ng breast cancer. Kung makikita mo yung buhay namin noon, ay parang wala talagang pag-asa. Dahil sa pangarap na makaahon, napunta si Jar sa sales at networking. At dito niya unang nakilala si John. Nung na-meet ko si Sir John Calum sa isa sa mga seminar niya, doon bumukas ang aking isipan na para ikaw ay maging successful sa mundong ito, ay kailangan baguhin mo yung paraan kung paano ka mag-isip. Yung mga universal laws, kapag sinunod mo talaga, magkakaroon ng shift sa buhay mo. Mula sa dating buhay na palaging kapos, nakabangon si Jar at nakakapagbigay na rin ngayon ng oportunidad sa iba. Yung buhay ko dati sa ngayon ay totoong malaki ang pinagkaiba. Kung dati ni pambili ng pagkain ay para bang hindi namin alam kung kukunin pang araw-araw, ay ngayon kahit papaano may security at kahit papaano may peace of mind. Kung dati ako yung humihingi ng tulong, ngayon tayo yung hinihingan ng tulong. Masaya ako dahil nasusunod natin yung pangako natin sa Panginoon natin na pag nagkaroon tayo, ay tayo naman yung magiging instrumento niya. Magkaiba man ang karanasan at daang tinahak, pareho ang mga bagay na kanilang natuklasan, na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat ng material na bagay, kundi ang kakayahang makakapagpabago ng buhay ng iba. Para sa akin, ang tunay na meaning success ay yung impact na nabigay mo sa mga tao mo. Para kay John, mas nagiging makabuluhan ang tagumpay na kanyang nakakamit kapag may mga taong kagaya nila Jar at GJ na hindi lang basta umasenso, kundi nagkaroon din ng positibong epekto sa ibang tao. Isa sa mga sikreto din ng pagyaman na tinuturo namin sa John Calum Training International Academy is yung law of giving. Lahat ng pinamimigay mo, whether pagkain yan, pera yan, tulong yan, lahat bumabalik sa'yo multiplied. Hindi mo yan mapipigilan. Basta nagbigay ka, lagi siyang babalik multiplied. Ang mga bagay raw na ito nagiging posible kapag hinayaan mong dumaloy ang biyaya at kabutihan sa buhay mo. The most powerful law kasi is law of attraction, no? And this is all about your mindset and your heart set. Kasi hindi lang yung iniisip mo Dapat master mo din yung nararamdaman mo. So first step na kailangan mong gawin is to move your energy from always negative into mas maraming oras na positive. Natagpuan man ni John ang kanyang misyon na nananatili sa kanya ang pakiramdam na marami pa rin ang nangangailangan ng gabay para makamit ang tunay na tagumpay. Kaya patuloy niyang ginagamit ang kanyang talento para magturo, magbahagi at maging instrumento ng pagbabago sa mas marami pang tao. It's not who you become that is important. It is what others have become because of you. Na-influence mo yung mga ibang tao na lumakad din sa tamang daan, sa marangal na paraan para umasenso sila at magbago yung buhay nila. Yun yung mas magandang sukatan ng totoong pagyaman. I am extremely happy, fulfilled, and meron akong peace of mind. Yun yung kaya kong ipagmalaki. And that is my benchmark of true success.